Ay bihira na po ngayon ang hindi nagkakautang, mayaman man o mahirap. Ang problema po, pag nagkahirapan sa singilan, ang iba na uuwi sa pagsasampa ng kasong estafa. Pero lahat ba ng utang pwedeng mauwi sa estafa? At utang lang ba ang pwedeng makonsiderang estafa? Lahat po yan lilinawin natin kasama ating kapuso sa batas. So, live ako, si Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney. Good morning din sa'yo, Pia. Good morning, Attorney. Nako, eto marami ang nagtatanong. I'm sure lagi sa mga abogado, marami lagi nagkokonsulta. Ano nga ba talaga ang estafa sa ilalim ng batas? Well, yung estafa isang krimen, okay? Tuwing nakakarinig tayo ng mga balita, alam natin na nagkakaroon ng kaso for estafa. At ito is isang krimen sa ilalim ng Revised Penal Code. Natatawag ang estafa bilang swindling, di ba? Pero in simplest terms, siguro masasabi natin na yung estafa ay generally panloloko sa kapwa. At maraming paraan kung paano nga na ang isang tao ay maaaring mahatulan na guilty ng krimen na ito. So recently, for example, meron tayong mga nabalitaan, for example, yung mga ehekutibo na isang kumpanya, guilty daw or nakasuhan ng estafa. Malamang sa ganitong klaseng sitwasyon, malamang ang ginamit nila, ang ginawa nila, kumuha sila ng pera sa maraming tao, tapos nangako sila na, kunwari, siguro bibigyan ng malaking interest, ganyan. At siguro, hindi na nila naibalik ang pera. And this is one way para maging guilty kayo ng estafa, yung pag tumatanggap po kayo ng pera or mga goods na meron kayong obligasyon na ibalik. Diba? Whether you are entrusted with it or for whatever reason, na kumuha kayo ng pera, meron kayong obligasyon na i-account yung perang yan at ibalik. At pag hindi nyo nabalik, kasi siguro ginamit ang pera, nakita pa ng dalian, may pangangailangan, ginamit, nung hinihingi na, hindi nabalik, na maaari na po kayong makasuhan ng estafa sa ganyang kaso. Ganun din po, halimbawa, yung nababalitaan natin ng mga illegal recruiter. Nangangako sila ng mga trabaho sa maraming tao, tapos nangongolekta halimbawa ng pera para sa mga fees, supposedly. Diba? Pero yung nangyayari, wala nang trabaho, wala pa yung pera na binigay. Kaya usually, pag nagbabasa kayo ng dyaryo, makikita nyo, nakasuhan naman, for example, hindi lang ng illegal recruitment, but estafa as well. Kasi nangubra sila ng pera, tapos hindi nila maibalik. So yan yung, kunyari, yung mga nababasa natin sa dyaryo ng mga kaso ng estafa. Usually, pag ganyan, di ba, may mga parang schemes yung mga suspect dyan usually, or parang may mga sasabihin sila na eto bigay nyo sa akin, eto ibibigay namin sa inyo in return, pero hindi na nangyayari. So that's what happens kapag nakakasuhan sila ng estafa. Actually, ang mahirap dyan, di ba, attorney, kahit kasuhan mo sila ng estafa, walang assurance na maibabalik pa rin sa iyo yung pera, di ba? Wala, pero of course, ganun naman palagi, miski na sa maraming krimen, na where there is an obligation na ibalik mo yung kinuha mo. And of course, pag nagkaso ka, marami ng ibang mga posibleng kailangan bayaran pa dyan, di ba? Yung interest na nawala sa'yo, mga actual damages. Pero of course, tulad nga ng sinasabi natin, although magpa-file ka ng kaso, kuminsan kasi pag wala na yung pera, kahit na ano pang gawin mo, at wala na ibang mga property, yung mga guilty na yan, wala ka na magagawa. You just hope for the best na makukuha mo pa. Pero usually, hirap na sila na makapag-claim pa. Pero usually, attorney, ano ba yung mga parang stiffest or heaviest penalty na ibinibigay sa mga proven guilty of estafa? Of estafa. Well, actually, yung pag-estafa kasi pinag-uusapan, ang penalty para sa mga krimen na yan, depende sa amount involved. So, for example, from 200 pesos to 6,000 pesos, siguro ang maximum penalty niyan is about 2 years and 4 months. Pero depende nga sa amount of money involved, kung napakaraming pera involved, up to a maximum of 20 years maaari ang magiging pagkakulong na yan. Pero usually, no, katulad dito ang pinag-uusapan natin, parang naku, mga executives lang ba na isang kumpanya? Or yung mga illegal recruiter lang ba, yung malalaking tao lang ba ang maaaring guilty ng estafa? Hindi. Tulad ng sinabi natin, maraming paraan para mag-commit ng estafa. So for example, yung mga nagbebenta dyan, tapos either sinabi nila, naku, gold ito, pero tanso. Yung natanso ka pala, di ba? Or for example, ang sinasabi, this is a 1 carat diamond. Kaya pala cubic zirconia,
estafa din yun. Kasi Kasi nga tulad panloloko. sinasabi, panloloko. Oo. Or ito yung sinasabi namin, pinaka-cute na form ng estafa. Kasi syempre, you have to memorize all these forms, di ba? Kung nag-aaral ka ng pag-aabogasya, Oo. you have to memorize all these crimes under the revised penal code. Ito yung medyo natatawa-tawa ka kasi nga medyo cute pero nangyayari Yung kunwari yung iba dyan pupunta sa restaurant, tapos wala naman palang kakain, tapos biglang mag-disappear. Oh. Or yung mga nagbubook sa mga hotel, tapos unti-unti linalabas ang mga gamit at hindi nagbabayad. Those are considered as other forms of Of estafa already. Naku, so kailangan talaga alam mo kung ano yung different forms para mamataan mo at maisumbong mo. Tsaka para pwede kang magsampa ng kaso, di ba? Whether small time or big time. And usually, we also hear of estafa in relation to bouncing checks. Diba? Naku, nag-issue ng cheque na tumalbog. Diba? Paano nagiging estafa yon? Kasi, yung cheque na tumatalbog, kunwari, bumibili ako ng isang item sa'yo. Hindi mo naman ako ibibigay sa akin yung item kung hindi kita pinangakuan na may Yung pondo cheque, yung oo. cheque. Oh, So okay. usually nga, pag naririnig din natin yan, na pag may bouncing checks, may estafa. Kasi meron ding panloloko involved. Alright, naku, well, napakarami talagang forms ng panloloko kasi pag may gusto manloko, kahit ano talaga gagawin nila. So, importante maging mapagmatsyag tayo at alam natin ang batas at ang protection natin. And siguro, Thank since you. alam natin yung batas, wag tayong manloko kasi yung mga panloloko, krimen po yan. At pwede kang makasuhan. Pwede kang makasuhan. Nako, thank you so much, Attorney Gabby, for sharing this again with us this morning. So, ayan ang mga kapuso, mag-ingat kayo, maging mapagmatsyag at talagang wag kayong manloloko, wag magpapaloko, okay? Ngayon naman po, oras na para sa unang balita. Ang mga unang balita sa umagang ito. Singil sa tubig ng Manila Water at Maynilad, tataas na simula ngayong araw. Mas mabigat na parusa para sa mga mahuhuling nagtitinda ng botsa, isinusulong ng NMIS. Impeachment proceedings laban kay Ombudsman Merceditas Gutierrez